Mga kababayan, hindi na lang po isang low pressure area ang ating binabantayan dahil dalawa na ito ngayon at posible pang magsani bago tuluyang maging bagyo. Kaya naman alamin natin ang update sa lagay ng panahon mula kay Pag-asa Weather Specialist Ana Cloren. Miss Ana? Yes po, magandang umaga. Magandang hapon po, Ma'am Naomi, gari sa ating mga taga-subaybay. Tulad po na inyo nabanggit, no, meron po tayong dalawang low pressure area na minamonitor sa kasalukuyan. Yung una po ay nasa layong 1,140 kilometers silangan ng Central Luzon. At itong nasa Central Luzon na to ay mataas po ang tsansa na maging bagyo ngayong araw. Kaya patuloy po tayo mag-antabay sa mga update ng Pag-asa. At yung pangalawang low pressure area naman ay nasa layong 225 kilometers silangan, timog silangan ng Basco, Batanes. At ang nabanggit na LPA ay meron pong medium chance na maging isang bagyo within 24 hours. Kaya po, itong LPA na to, itong mga LPA na to, ito po yung patuloy na nagpapaira ng southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi po na ating bansa. At magdadala nga po ito na halos tuloy-tuloy na malakas na bugso ng mga pag-ulan dito po sa Metro Manila, sa Calabarzon, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan at Occidental Mindoro. May mga bugso-bugso mga pag-ulan din po tayo naasahan ngayon sa may Pangasinan, Benguet, Tarlac, Marinduque at Oriental Mindoro. Pero sa Visayas naman po, the rest of Luzon, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro, Sorsogon at Davao Region, patuloy po makakaranas ng maulap na kalangitan ngayong araw at may mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Pero ang nalalamang bahagi ng Mindanao, improved weather condition maliban sa mga isolated rain showers ngayong hapon hanggang sa mamayang gabi. At ngayon nga po, no, as of 11 a.m., meron po tayong nataas na orange warning sa may Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Metro Manila, Cavite, Batangas at Rizal. So, ito mga pag-ulan na inaasahan po natin ay posible pa rin po magdulot ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Yellow warning naman sa Tarlac, Nueva Ecija, pati na rin po sa Laguna. At sa susunod na update natin ukol sa heavy rainfall warning ay lalabas po natin mamayang alas 2 ng hapon. Ano po At yung pinita sa atin reiteration dito lang? sa Weather Forecasting Center, ito po si Ana Cloren. Magandang hapon po. Nadidinig niyo po kami? Hello po, Miss Hello Ana. po. Miss Ana, yes, for reiteration lang po, ano po yung forecast natin ulit kung kailan magsasanib itong dalawang LPA at magiging isang bagyo? Sa senaryo po natin ngayon, yung isa po yung nasa silangan ng ating bansa ay or nasilangan ng Central Luzon, yan po yung may high chance na maging bagyo within the day or ngayong araw, inaasahan po natin ito na magiging isang bagyo. At yun nga, may senaryo din po tayo na posibleng mag-merge itong dalawang LPA na to at pero mas dominante po yung nasa silangang bahagi ng Central Luzon. Expected po ba na mas lalakas pa po yung mga pag-ulan sa mga susunod na araw or the worst is over na po pagdating sa rainfall? Yes, tama po kayo, no? So sa mga susunod na araw, patuloy pa rin po magpapaulan yung habagat sa malaking bahagi ng ating bansa na kung saan pag naging bagyo na nga po itong minomonitor nating low pressure area, ito po ay kikilos pa north-northwestward or papunta po dyan sa may southern islands po ng Japan or Ryukyu Islands na kung saan by Thursday, Friday, posible pong pulanin din ng malalakas itong bahagi po na Ilocos Region dahil po sa habagat. Sa nangyayari pong pag-uulan ngayon, ano pong record ng ating rainfall sa kasalukuyan po? Sa kasalukuyan po, nasa more than 200 millimeters of rainfall po yung natanggap po natin dito sa Metro Manila. Nung nakaraang yesterday po, yung 24-hour rainfall po natin dito po sa Science Garden sa may Quezon City. Ito po para makaiwas po tayo sa mga pagkalat ng maling impormasyon. May ina-expect po ba tayong susunod na posibleng sama ng panahon base po sa TC threat potential po natin? Sa kasalukuyan po, no, meron tayo, bukod dito sa minomonitor natin na posibleng maging bagyo at nakahay na nga po ito sa TC threat potential natin. So meron pa rin po tayo mga minomonitor na low pressure area sa labas na ating PAR. At sa ngayon, malayo pa naman po ito sa ating bansa at wala pa pong epekto sa anumang bahagi natin kapuluan. Okay po, maraming salamat po Pag-asa Weather Specialist Ana Cloren.